Yo mga kalapare, another content for today's video. Ngayon nga ay isang linggo na mula nang nag-force feathering tayo ng mga young bird. Itong tatlong young bird mga kalapar. Ito sila. Isang linggo na mula nung ginuntingan natin sila ng kanilang primary feather. At ngayon bubunutan na natin sila para para tumubo na agad, at dahil nakapagpasingaw na rin ito, and yun nga bunutin na natin. Ito nga mga kalapar, ito yung primary feather nila. Ito sa kabilaan niya mga kalapar. Bunutin na natin yan para tumubo na agad, at yun, dahan-dahan lang mga kalapar. Yun, sa loob ng isang linggo mga kalapar, nakasingaw na rin ito. Itong part na to, yan ang purpose niyan, para makasingaw. And sa isang linggo mga kalapar, pinalipad pa rin naman natin sila. Pinalopfly ng tanghaling tapat para yung stamina nila tumibay, at masanay sila sa ganong tanghaling tapat na kainitan na lumilipad. Yun mga kalapar. At ito namang ang isa mga kalapar. And pagkatapos natin silang bunutan mga kalapar, hihintayin natin tong tumubo ng at least siguro sa loob ng 1 month. Tumubo ng at least kalahati lang, hanggang kalahati nitong second primary nila. Siguro mga ganito kahaba. Ito kalapar, mga ganito kahaba. Tsaka natin ito isusunod na gupitan itong second primary. And then kapag tapos ito, ganun lang na cycle mga kalapar ang gagawin natin para makumpleto natin na magupitan ito. Bali tatlo lang yan mga kalapar, ng tatlong primary lang gagawin natin na apat pala ang gugupitan natin. Hanggang dito lang yan mga kalapar. Tapos itong iba, dahil nag-uumpisa maglugo ng isang kalapati mula dito sa baba, pasalubong yan mga kalapar, naumpisa yan dito. Bilang tayo ng 10 mula sa primary, bali binunot na natin yung isa, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito yung mag-uumpisa mga kalapar. Magtutubo ang maglalaglag ang pakpak nila, and pataas siya mga kalapar. Kaya ang ginagawa natin is pasalubong tayo mga kalapar mula dito sa taas sa primary pababa ang force feathering natin na ginagawa. And yun nga mga kalapar, kapag tumubo na ito ng at least kalahati ng ganito kalahati, ito naman sunod second primary ang guguntingan natin, and another 1 week papasingawin natin and bubunutin, at hanggang makumpleto natin itong apat ng mahaba na tumubo sila. At least kapag nakumpleto natin yan, hindi na sila kahit na malaglag itong ibang feathers nila dito sa parting baba, hindi na maapekto ng kanilang paglipad. And yun ang kagandahan dito sa force feathering na ginagawa natin. At ito na mga kalapar, ang huling bubunutan natin. Ito lipas inakay na ito mga kalapar, pero pwede pa rin itong isabak sa karera. Di naman to katandaan na lipas. Ganito mga kalapar, oh.
Ito yung sinasabi kong pag naglugon sila, itong bagong tubo na to, itong pakpak na to, yun. Pasulubong niya mga kalapar. Mula dito hanggang pataas. Kaya ito ang ginawa natin, nag-force feathering tayo dito sa bandang primary dito sa dulo. Naggupit na tayo para makasingaw at yun nga pagkalipas ng isang linggo, bunutin na natin para tumubo na. And heto nga, nag-umpisa na siya maglugo na tumubo na tong pakpak niya dito mga kalapar. Pataas yan. Pataas yan mga kalapar, kaya pasalubong tayo. Mula dito sa primary, pasalubong pa ganito. Gets siya ba mga kalapar? Ang mga pinagsasabi ko. Yun nga, bunutin na natin ito mga kalapar. Yun. And ang isa pala nitong purpose mga kalapar ng gugupit natin ng pakpak na to, para walang dugo kapag bubunutin natin dito, makasingaw yung dugo, dahil sobrang sakit nito sa mga kalapati kapag binunot natin na hindi pinasingaw. Yun ang purpose ito mga kalapar, para hindi sila masaktan. Yun nga mga kalapar, tapos na natin silang bunutan. Kita ba? Hintay lang natin yan na tumubo nga yun nga sinabi ko. And nagpainom na rin tayo nitong multicalcium para mas mabilis na tumubo. Yun lang mga kalapar, hanggang dito na lang. Update ko kayo sa susunod na mga video fish show.